Ito na ang huling potahe na iluluto kong may sahog na kiniing-ing-ing. At ito po yung most requested talaga. Masarap daw kasi isahog ang kiniing sa native na manok. Kaya simulan na natin ang pagsubok. Kapag magkakatay ka ng native na manok, pinakauna mong gagawin talaga ay ang magpakulo ng tubig. Kaya nga pabiro laging sinasabi, 'di ba, kapag mag-uulam kayo ng native na manok, anto mampalwaga lelamaw, konda. Pinahirapan ko pa yung sarili kong habulin yung mga manok na yan. Meron na palang nakakulong dito. Di man ako sinabihan. Nahuli na pala ito ni Uncle Load nung nakaraang araw pa. Wala na kasi kaming alagang native na manok sa bahay, kaya nagpahuli na lang ako dito. Medyo natakot lang akong dukutin, baka tuktukin ako. Kasi matagal na akong hindi nakakahawak ng manok. Kaya pinakuha ko muna kay tita ko, tapos nung nahawakan na niya yung paa, ako na yung kumuha. At ayan na siya, mabigat-bigat din na. O siya, magpaalam ka na sa mga tropa mo kasi... Wala tayong magagawa. Ganito talaga ang buhay sa mundong ibabaw. Survival of fittest. Ika nga ni Charles Darwin. If you are strong, you live. If you are weak, you die. Kaya wag na kayong maawa-awa dyan dito sa manok, ha. Naakala mo hindi kumakain ng chicken joy sa Jollibee? Selective empathy tawag dyan. Si lola ko pinagpa-girl ko or pinagkatay kasi hindi ako makakatay ng manok. Yung bang tipong halos maputol ko na yung buong liig ng manok, buhay na buhay pa. Nakakatakbo pa. Oo, ganun ako magkatay, B. O siya, ikaw na muna dyan, bai, ha? Kasi may mga nanonood dito sa gilid na gusto magpa-shoutout, ma. Ayan sila, shoutout sa inyo. Siguraduhin yung nakafollow kayo, nanggigigil ako. Charot. Tigok na kaya talaga ito o baka nagkukunwari lang? Di naman na siya pumipiglas habang binubunutan ko ng mga malalaking balahibo. After ko mabunutan ng mga malalaking balahibo or pakpak pala, ngayon naman ay bubuhusan ko na ng mainit na tubig. Dito ako medyo natatakot kasi may tendency na pumagaspas pa yung pakpak nito kapag hindi pa totally na tegi. Kasi nangyari na sa akin to dati, buong akala ko jotay na. Pero nung pagbuhos ko ng mainit na tubig, Diyos ko, mangkuli paspas B. Buhay pa pala. Ayun, nagkanda paso tuloy ako, nagsitalsikan yung mainit na tubig sa katawan ko ba. Pero dito, magaling talaga magkatay ng manok yung lola ko, ano? Kasi ayan, tegi kong tegi talaga. Hindi na siya gumalaw nung binuhusan ko ng mainit na tubig. Ang purpose niyan, para madaling bunutan ng balahibo. Ayan nga, ang bilis ko lang nabunutan ng mga balahibo, diba? Ginamitan ko kasi yan ng Veet Hair Removal Cream. Charot. After ko mabunutan ng mga balahibo, sunod ko naman na tinanggal ay yung medyas niya. Kasi may tinatanggal pa na parang lupus dyan sa paa niya. Kaso, nahirapan man akong tanggalin. So, hinayaan ko na. Bahala na yung kakain yan. Ano? Next step ay isisilam ko naman na ito sa apoy. Para tuluyan ng matanggal yung mga natitira pang mga balahibo. May parang mga balahibong pusa din kasi yan. Na hindi basta-basta natatanggal sa pagbunot lang. Silam ang tawag namin sa ganitong proseso. Next station, Araneta Center, Cubao State. Next step pala. After ko isilam, pupurapuran ko naman na ng asin. Para ba mawala konti yung lansa, ganon. Purapur ang tawag namin sa ganitong proseso. Yung para bang papahiran mo ng asin yung buong katawan, tapos ihilod-hiludin mo. Pagkatapos mapurapuran ng asin, next station, Arpapa Station. Arpapa! May namit kasi ako sa Arpapa dati, dun sa may Campo Santo. Wala lang, na-share ko lang. So next step, tutugtugin ko na or hihiwain ba. Hindi ko alam kung marunong pa ba ako magbiyak ng manok. Basta tanggalin muna yung paa, yung leeg at ulo. And then hihiwaan daw sa may bandang singit at sa may likuran sa itaas ng pakpak. Kinapakapa ko muna bago ko hiwain kasi kailangan may maisama kang buto dyan. Di ko alam kung ano tawag sa buto na yun, ugat pak yata. Pagkatapos ay buka-bukaan mo lang yan at hilain. Kaso nahirapan man ako na biyakin ito, yung pala, nakakapit pa yung ugat pak, hindi ko na-detach. Hindi ako marunong kumapa, ano ba yan? Nung na-detach ko na, ayun, madali ko na lang siyang nabiyak. Tinapon ko yung lamang loob except sa atay, balon-balonan at puso. Nilinisan ko lang maigi yung balon-balonan, saka ko na pinagtatagtag lahat. Ano na nga ba yung balon-balonan sa Pangasinan? Is it baticolon? Tama ba ako? Bilisan na natin kasi uulan na. Hindi pa ako nakakuha ng papaya at dahon ng malunggay. Hinugasan kong maigi pagkatapos tagtagin, tapos isinantabi. Dahil pupunta muna ako dito sa may bukid para manungkit ng papaya. Ayan, ang taas pala ng papaya nila dito. Di ko expect. Nanungkit ako ng 3 peraso kasi maliliit yung bunga. Nahirapan pa akong damputin yung 2 at doon nahulog sa may kapitbahay. Wala bang ahas dito? Diyos ko. Ayan, successful. Patakbo-takbo na ako dito habang kumukuha ng dahon ng malunggay kasi nga umaambon na. Ayan, nakikita nyo naman, diba? Kukuha pa sana ako nito nung dahon ng siling demonyo kaso wag na lang kasi maabutan na talaga kami. Kumikidlat-kidlat pa naman, baka makidlatan pa ako. At may dala pa akong cellphone. Kaya
umuwi na lang kami ng titak ko. Shoutout pala sa iyo, Roberto. Charot, di ko alam pangalan niya. Tapos dumaan yung tito ko kunwari para makita daw siya sa vlog. So ano na, cooking vlog pa ba ito? 5 minutes na yung video, di pa ako nakakapagsimulang magluto. Ito na lang pala yung natitirang kiniing sa buhay ko. Huling alas ko na talaga ito. Tinipid-tipid ko talaga, para umabot lang sa pagluto ko nitong native na manok. Kunti na lang to, pero carry naman na siguro, magkakalasa na rin. After ko hiwain yung kiniing, minagic ko na lang para tuluyan na rin mahiwa itong mga aromatic expressions. Luyang pinitpit, bawang na pinitpit at sibuyas lang naman yan. Kung gusto mo namang maging malansa yung tinola mo, lalo't native pa naman na manok ito, wag mong lagyan ng luya, ha? Ngayon, simulan na natin ang pagigisa. Ano ba to? Pati pagparlang ng dalikan, ipapakita ko pa. Wag na yan. Oy, lagyan ng mantik. Ay, wag muna pala. Hindi pa nag-evaporate yung water residue. So, okay na. Magigisa na tayo. Mantika, luya, baywang, at sibuyas. Ewan ko ba, ba't kailangan ko pang banggitin to isa-isa? Magigisa lang naman ng manok. Madali lang naman lutuin ang tinola basta hindi ka na magkakatay ng manok. Paglaglag ko ng manok, sinabay ko na rin sa paggisa yung kiniing. Tapos habang ginigisa, tinimplahan ko na para mas manuot na yung lasa doon sa karni. Asin, vetchin, paminta at patis lang naman. Ayan, kung saan-saan ko na pinaglalagay yung camera at nahirapan man ako mag-set up dito. Hindi kasi namin bahay itong pinaglulutuan ko kung napapansin nyo. Nung nagisa ko na ng maigi yung manok, as in gisang-gisa talaga, sinabawan ko na ng isang pechil na tubig. O syempre, pakukuluan ko yan ng matagal. Kasi ang native na manok, medyo matigas kumpara doon sa broiler na nabibili sa merkado. So habang pinapalambot ko pa yung manok, ayan, sinimulan ko naman na mag-arurot ng dahon ng malunggay. Hiniwa na pala ng tita ko yung papaya, kaya nabawasan yung trabaho ko kahit papano. Medyo nayamot ako sa pag-arurot nitong malunggay, kaya ayun, sinama ko na lang yung ibang mga tangkay. Bahala na yung kakain dyan. After all the stops and starts, chinek ko yung tenderness nitong manok. Kaso hindi pa pwede, medyo matigas pa. Kunting pakulo pa. After 11 years, malambot na to for sure, kaya inilaglag ko na yung papaya. After 2 weeks, medyo malambot na rin yung papaya, kaya inilaglag ko naman na yung malunggay. Hinahalo ko pa lang, natatakam na ako. So, lutuin ko lang yung malunggay konti, tapos okay na yan. Okay na ito, kaya pinatayan ko na ng apoy, baka ma-overcook yung pepeye. Nag-aklo na ako ng kakainin ko at ako'y nagutom na talaga, Napagod ako sa vlog na ito, Diyos ko ang haba. Kaya i-share nyo to ha, tapos i-follow nyo ako para matuwa naman ako ba. May kanin ba kayo dito, auntie? At dito na ako kakain. May bahaw sila akong nakita, kaya pwede na to. Tara, kain kayo kung gusto niyo. Namiss ko pa naman itong tinulang native na manok. At masarap, syempre, luto ko to, alangan siraan ko. Pero alam nyo, medyo konti na lang yung nalalasahan kong kiniing kapag hinigop ko yung sabaw. Siguro dahil nga sa konti na lang yung nailagay ko. Iba pa rin talaga yung sabaw ng pata na niluto ko. Lasang-lasa mo talaga yung Smoky Mountain nung kiniing. Dito naman sa tinola ko, pag kinagat mo yung karne nung kiniing, tapos humigop ka ng sabaw, dun mo malalasahan na masarap talaga. Masasabi mong bagay na bagay talaga yung kiniing sa native na manok. Yun lamang po. So, dito na natatapos ang ating kiniing series. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity. Charot. Let's make people happy.